si Erwin. I agree. Sige, Meron po kanina na kapiyan sa Senado. Kapiyan sa Senado yata to, no? Ayan. Siya po nananawagan po na sana zero unprogram funds, no? Ang panawagan niya po, zero unprogram funds, pero sa 2027. ano, ano ba naman yan, Senator Tulfo? Pakinggan po muna natin I agree. Sige, I itong agree. Sige. at umangal pa siya. Hindi ko talaga maintindihan. Eto si Bendalo Tulfo, hindi talaga maintindihan kung ano po yung ugali nitong tao na to. Okay, konti lang po. Tinggal lang natin ng konting-konti lang. Di mag-file sila. Karapatan ho nila yon. Kung may nakikita silang hindi maganda, hindi tama, then let the Supreme Court decide. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, personally po, when I signed that, tinitignan ko ho yung unprogram with heavy hearts, I signed it. Pakinggan nyo po sabi niya, when I signed that, tinitignan ko po yung unprogram signed. Unprogram appropriation, pero I signed it. Di ba? Magaling. Miyembro ako ng majority, vice chairman. Kala nga ba naman kukontra ako doon? Tignan nyo po yung katwiran niya. Dahil member ako ng may majority at vice chairman ako, alangan namang kumontra ako. Di po ba? Ano yan yan po para sa akin, no. Kung ayaw mo ng pinapipirma sa'yo, dapat hindi ka pumirma. Simple lang po yun, Mr. Senator Erwin Tulfo. Pero my punto ko lang, my point is, it's very simple, di ba? Why will you have unprogrammed projects? Wala kang ang pera, ba't mo ilalagay? Tama yun matutokso ka Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Di ba? Sa'yo na rin nagmula. Sabi mo, bakit ka magkakaroon ng unprogram funds wala kang ang pondo? Tama ka. Ang tanong ko naman sa iyo, bakit ka pumirma kung alam mo nang mali? Yan yung problema Parang hindi kayo mga senador kung mga tuwiran Kaya daw siya pumirma kasi member siya ng majority. Pag member ka pala ng majority, kahit alam mong mali, pipirmahan mo. Maganda naman yung katwiran mo. 'Di ba? Kulang nga tayo ng pera. Bakit pa tayo mag-unprogram funds? Correct. Tama ka ron. Ang tanong ko ngayon sa iyo, bakit mo pinirmahan? Bakit hindi ka nakipagdebate? Ipinaglaban mo sana yung paniniwala mo na kung wala tayong pera, bakit pa tayo mag-unprogram funds? Di ba? Ngayon, saan po magmumula yung unprogram funds natin na yan? Kaya nga po lumapit, mamaya natin itutuloy uli. Maganda po muna to. Kaya po meron issue ngayon na lumapit po itong si Laila de Lima at saka itong si Erice. Mga dilawan po yan, baka magtaka na naman kayo. Masanay na po kayo. Pag maganda po yung ginagawa, okay naman tayo. Hindi naman natin pinupuri. Actually, pupunahin ko yan Pero dito muna tayo. So pumunta na po sa Supreme Court at naghain po, kinwestiyon po ng kampo ni Erice at saka nito ni Laila de Lima yung pagkakaroon po ng unprogram funds dito po sa 2026 GAA. Okay, ayon po kay de Lima at kay Erice, unprogram appropriation are lump sum discretionary standby funds kahit wala pa yung pondo. So wala pong pondo yan, pero yan po ay meron ng nilagay na nila dyan just in case na makahanap po sila ng pondo, ay poponduhan po nila yan.
sabi po ni dagdag pa ni Dilima, magiging discretionary. Libreng-libre yung executive na sila mismo ang gagalaw, sila ang magde-decide kung saan ilalagay, magkano ang ilalagay. So dahil meron pong nakalista na unprogrammed fund, halimbawa, hindi ko po ay 150 billion, di ba? Meron pong 150 billion. Pag nagawan po nila ng pera yan, nahanapan po nila ng budget, pwede na po nilang gamitin yan kahit saan nila gusto. Ano po ang nilalabag yun? Okay, hindi yan po, lumalabag na po sila sa role nila ng executive, no? Lumalabag na po sila sa role nila sa Constitution kasi wala po sa role ng executive, ng presidente, wala po sa role ng presidente yung siya yung magpapasya ng budget. Yan po ay role ng Congress. Yan po ay role ng Senado at ng House of Representatives. Bakit merong unprogrammed funds para ang magpasya yung executive? Halimbawa po, nahanapan po nila ng pera. Pwede po ba nilang hanapan ng pera? Kapos nga po tayo. Sa tingin po ba ninyo hindi kayang hanapan ng pera yan? Sabi nga natin, kung gusto may paraan. Saan po magmumula yung pera niyan? Tuloy muna natin. Ang dami ng question. Sabi nito ni Dilima, kaya nga meron tayong separation ng powers. Ang Kongreso dapat nagbubusisi sa lahat ng mga ito. Hindi hayaan lang ang ehekutibo na sila na talaga magde-decide lahat niyan kapag lump sum yan, si Sid. Ayun. So, ito po ay lump sum na pera na ibinibigay na po ng Kongreso yung kapangyarihan na mag-decide kung saan gagastusin. Hindi po ganyan yung naayon sa ating batas. Kaya sabi nila, ang constitutional yung pagkakaroon ng unprogrammed funds. At bago po magsimula tong 2025, bago po magsimula tong 2026 budget o paggawa ng budget ng 2026, no? Isa po yan sa mga sinasabi, pinagmamalaki ng mga senador na hindi nila papayagan. Hindi sila papayag na magkaroon ng unprogrammed funds dahil yan po, ayon sa mga senador, yan po ay pinagmumulan ng corruption o question. Ngayon, bakit po may unprogrammed funds na? Kala ba namin pinagmumulan yan ng corruption? Okay. Pinaalalahanan pa po ni Enrique na yung 2025 budget, ang unprogrammed funds, yan yung nagamit sa pinakamalaking nakawan sa bayan. So, ibig sabihin, ito pong 2026 budget ay hindi pa rin po natanggal yung nakawan sa budget na yan. Yung sinasabi nila napakalinis na ng budget dahil po sa unprogrammed funds, hindi pa rin po totoong malinis yung budget na yan. Meron pa rin kasi silang nanakawin. Bukod pa po dun sa mga allocables, bukod pa po ron, naipasok pa rin po nila. So wala po talagang pagbabago. Okay. Yan po ang sinabi ng dalawang lawmakers na to. Hindi po tayo nagsabi niyan, sila po. May allocable pa po, iba pa po to. Ito po yung unprogrammed funds. Okay, ngayon, balikan natin itong sinasabi ni Tulfo. Makakahanap ba ng pera? Tulfo, halimbawa, dahil may unprogrammed funds, pwede bang mahanapan niya ng pera? Ngayon matutokso ka Gagawa matutokso ka. Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera, di ba? Like I said, let's go back to my example. We're one family. Father, mother, okay, ito para sa edukasyon. Binabudget na ng tatay na. Ito para sa tuition ng ni Bunso. Ito para sa kuryente natin. Ito sa pagkain. Unahin mo ito para sa pag-hospitalization. Bakasyon natin, sabi ng panganay, bakasyon sa Boracay. Wala tayong pambakasyon. Yan parang ganun yung ang program Hindi siya kailangan
not needed. Parang yung sinasabing, yung unprogrammed is a want, it's not a need. Oh, yan na, malinaw po. Kaya po siya unprogrammed dahil hindi po siya gaanong kailangan. Ha? Pwede po siyang hindi ilagay dyan dahil kaya mo nga nilagay sa unprogrammed kasi kung kinakailangan mo yan, halimbawa, pampasweldo yan. O dapat ilagay mo niya sa regular budget, hindi sa unprogrammed. Pero ang masakit nito, dahil nilagay mo siya dyan sa unprogrammed, kung makakahanap yung gobyerno, sabi kasi malinaw pag ang gobyerno ay nagkaroon ng sobrang pera, ibig sabihin, yung pera natin sapat lang dito, gagawa pa ng paraan. Hindi po sapat, kulang pa po. Kulang pa po yung pondo natin, yung kikitain natin, kumbaga yung kinikita natin mula sa tax, kinikita po natin mula sa remittance ng mga OFW, kinikita po natin mula po sa export. Ayan. So, yung kinikita po natin, kulang pa po ngayon sa kasalukuyang budget. Tapos may unprogrammed funds ka pa. Saan po kukunin yung kasalukuyang budget, yung ngayong budget? Kukunin po yung ngayong budget, uutangin pa lang or magbebenta pa lang ng mga pag-aari ng pamahalaan. Deficit tayo So ngayon, dahil may nakalagay dyan sa unprogrammed lump sum, parang ang katwiran nila, magkakaroon lang naman ng budget yan pag nakahanap Sabi nga, paano kung nahanapan? Posible po bang mahanapan ng budget yung unprogrammed funds? Posible. Bakit mo nasabi, Badong, na posible? Ito po, pakinggan natin. Okay. Sabi po ni Erice, yung unprogrammed appropriation ay magbebenta po. Kasi, ito po paliwanag lang natin Ang ating pong budget ay 6.793 trillion. Yan po yung regular. Regular po. So, dyan sa 6.793 trillion, ang meron lang yung sakita po natin, sakikitain, ibig sabihin sa tax, etc., ang kikitain lang po natin ay 5.1 trillion. So, saan po manggagaling yung 1.6 trillion? Yun po ay uutangin na. Uutang po yung gobyerno para po mapondohan yung actual na GAA. Yun pong malaking budget natin sa General Appropriations Act, uutangin po yung 1.6 trillion. So, mapupunuan natin yun kung may mautangan tayo. Saan naman magmumula yung pondo na manggagaling na para sa unprogram? Ito po ang sinabi. Okay. Nasisiguro ko na mahirapang pondohan yan. Bakit? Out of 6.79 trillion, 5.1 trillion lang yung projected revenue. Yung 1.6 trillion na iuutangin, sabi ni Erice. Ang problema natin, humina yung ekonomiya natin. We are not even sure na ma-reach yung target na 5.1 trillion. Imposible kasi umabagsak yung ekonomiya. So yung target natin nakikitain na 5.1 trillion, baka hindi pa natin maabot dahil humihina po yung ekonomiya natin. Tapos humihina pati yung piso natin. So ano po ang gagawin natin? Ito po ang pagtatapat ni Erice. May mga kaibigan siya sa Department of Finance at sinabi sa kanya na nag-i-inventory na ngayon. Nag-i-inventory na po ng mga assets na pwedeng ibenta. So naghahanap na po sila ng maibebenta ngayon. Kaya talaga wala tayong katapusan. Pag natapos po itong pamamahala ni BBM, na ibenta na po
ang lahat ng pwedeng ibenta. Grabe. Wala na matitira. Dapat alam nyo, dapat ang sinasabi, pinangatawan mo kasi Erwin Tulfo. Ito ang problema natin eh. Yung mga senador natin alam na mali. Alam na may mali. It's a want, it's not a need. Alam na nilang mali na merong unprogrammed funds pero pumirma pa rin po sila with a heavy heart. Hindi po pangit pong pakinggan na nagsisimula pa lang yung taon, ipangungutang na natin yung budget natin, tapos meron pa po tayong mga katulad nitong unprogrammed funds. Nawawala ka, Boss Buds. Meron pa po nitong katulad ng unprogrammed funds na hindi naman po kinakailangan pero hahanapan po nila ng paraan para magkaroon ng pondo dahil kontrolado po nila. Napakasaklap. Tapos si Erwin, ang katwiran niya, ang sakit with a heavy heart. Anong uri ng senador to mga to? Baka tumakbo ang vice president yan. Yari tayo dyan. Okay, yan po ang masaklap na katotohanan na iuutang pa po natin yung sobra. Hindi pa po natin kinikita yan, yung budget natin. Pero meron pa rin po tayong unprogrammed funds na ayon sa nakakarami, pinagmumulan ng korupsyon pero tinuloy pa rin po nila na ilagay sa ating GAA. What a government.